sometimes, hindi ko rin lubos maisip, am I worth it? Yes. Sabi nga ni Jesus Christ, lahat naman worth it, di ba? Pero surprisingly, before, siguro a couple of minutes ago, mayroon paniwalaan, pero I think we have to be open sa isang suggestion that our Master, Lord Jesus Christ, can communicate with us. Hindi lang sa ilang tao, lahat tayo. Pero it's up to us how to receive the messages from Jesus Christ. Pinagpapala ang lahat na nagmamahal sa kapwa. Pinagpapala ang lahat ng maawain sa kapwa. Pinagpapala ang lahat ng mayroong sariling paninindigan ang inyong kagalingan. Pinagpapala ang mga gumagalang sa mga magulang. Pinagpapala ang mga sumasagip sa mga nangailangan. Gabi ng Misteryo. Mga ka-misteryo, mga ka-adventure, today is January 9 at around exactly 2:30 a.m. This is very special day to all the believers, to all the devotees of Jesus Christ, Jesus of Nazarene, Jesus Nazareno. Ito yung kanyang kapistahan dyan sa Quiapo. That's why merong traslasyon today. Pero surprisingly, before, siguro a couple of minutes ago, mayroon paniwalaan, pero I think we have to be open sa isang suggestion that our Master, Lord Jesus Christ, can communicate with us. Hindi lang sa ilang tao, lahat tayo. Pero it's up to us how to receive the messages from Jesus Christ. Hindi ko maiwasan na hindi ko matanggihan sa kanyang paanyaya na magsalita raw siya sa pamagitan ko. But siguro hirap naman talagang paniwalaan na ang may channel ko ay si Jesus Christ. Pero ang sabi sa akin, it is not the way na kung paano kung sino yung nagbibigay ng message o kung sino yung nag-channel. The most important daw po ay yung pong mensahe. Sino ba na makakatanggi, di ba? Now, sabi ko sa kanya, sige po, i-prepare ko po yung sarili ko bago ako matulog. Kasi madaling araw na ngayon. Normally, gising pa naman ako ganitong oras. It's around 2:32 a.m. Ayan yung sa laptop ko, 2:32 a.m. Dali. Ayan no. Oh. Thursday, January 9. So, I think tama naman talaga na the most important is the message. At kung anong mga sagot niya dun sa mga karaniwang tanong ng ating mga kababayan and other people, it's up to you kung paniniwalaan nyo o hindi. Okay? Sige, tatry ko po. Pero hindi ko po ipapakita yung mukha ko kasi as usual, kapag
nagkakaroon ako ng sync with highly evolved frequencies. Twisted yung mouth ko. Lagi kong sinasabi yan. So, maaaring ilagay ko na lang dito. Ayan. Hayaan natin siya magsalita habang ongoing yung channel. Magandang umaga na po o magandang ating madaling araw po. Parang nadali eh. Alam po niyo sa totoo lang, sometimes you have to think na am I worth it na makausap si Master Jesus? Eh, sabi niya, lahat na naman tao pwede, di ba? Why not? In fact, habang nagdarasal daw tayo, pinakikinggan naman po niya. Actually, sumasagot din daw siya. Kaya lang problema, hindi raw naririnig kung ano yung response. Although, may mga pagkataon talagang pinapakita niya ano yung sagot. Anyway, bago ako antukin. Pero, ganun na, mukhang inaantok na ako. Mukhang dito na. Okay. Una-una po, ngayon pong kapiyastahan ng ninyo. Kayo po ang patron ng Quiapo. Yes. Ngayon, gusto kong iparating sa mga tagasunod, sa mga nananampalataya, na huwag kayo mag-alala. Naririnig ko lahat ang inyong mga panalangin, ang inyong mga paghihinagpis, ang inyong paghihirap na sinasabi nyo lahat, at ang tulong na inyong hinihingi. Magtiwala kayo sa inyong mga sarili at kami kasama ang Ama ay gagabay sa inyo. Narito lang naman ako para magbigay sa inyo ng inspirasyon, ng tulong, maibsan ang inyong pinapasan sa araw-araw. Yan ang gampanin ko bilang inyong tagapagturo ng landas. Marami ng mga nangangaral sa aking pangalan at marami rin ang gumagamit ng aking pangalan na inaabuso naman. Harinawa, huwag na kayong umabuso, magsisi sa anumang pagkakamali. Bigyan nyo naman ng sapat na respeto ang pangalang Jesus, dahil ito ay ginagamit sa kabanalan ng lahat para sa kagalingan ng karamdaman, para sa mapagaan ang inyong pinapasan, magbigay ng proteksyon at salag sa anumang panganib. Yun ang dapat na isasaalang-alang. Bawat letra ng pangalang Jesus ay mayroong kapangyarihan na nagbibigay ng lakas sa bawat kaluluwa. Sa lahat ng mga nanampalataya, naririnig kong lahat ang inyong mga hinagpis. Marami ang mga nagdurusa sa mga pagkakasala. Marami ang talagang nagbibigay ng bigat sa inyong dibdib. Pero ang lahat ng yan ay magsisimula rin sa inyo para maibsan ang ganyang pinapasan. Ako'y nagbibigay sa inyo ng inspirasyon para magkaroon kayo ng tamang landas na inyong tinatahak patungo sa kaharian ng Diyos.
Marami ang nananampalataya at nag-aalay ng kanilang buhay para lamang maitaguyod ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Kagalingan ng mga karamdaman na hindi magamot ng siyensya. Salamat naman at nandiyan kayo palagi. Pero huwag ninyong ibibigay ang lahat para lamang sa inyong kagalingan. Ibig sabihin, magbigay kayo ng sapat na kahalagahan sa inyong mga sarili at ang iba ay maibigay din ninyo sa lahat-lahat ng mga nangailangan. Punuin ninyo ang inyong mga sarili ng biyaya para mayroong kayong may pamahagi sa kapwa. Salamat po. Mayroon pong mga tanong. Panginoong Jesucristo, sa sinasabing second coming po ninyo, alam ninyo mga anak, narito na ako, nasa inyong mga puso, nasa inyong isipan. Ang kulang na lamang ay gawa. Marami ang nagsasalita, sumasambit sa aking pangalan, pero kulang sa aksyon o gawa. Ang dapat na gawin habang sinasambit ang aking pangalan, dapat buo ang kalooban sa ginagawa. Halimbawa, kapag nagpapagaling ng mga may sakit, gumamit ng pangalang Jesus. Dapat ay walang ibang layunin kundi ang kagalingan ng isang tao. Iyon ang kulang. Tapat na aksyon para makaroon ng kaganapan ang kahilingang kagalingan, biyaya, at gaan ng pinapasan. Tama ho ba, Lord Jesus, yung ginagawa every year? Yes, tama naman yun, para magkaroon, mabuhay palagi ang pananampalataya. Mahalaga dito ang pananampalataya sa buong lumikha. Kasi kung walang pananampalataya, ay wala nang patutunguhan ang buhay at kaluluwa. Siguro po wala na po akong may tatanong. Salamat naman, Ray, sa pagkakataong ito. Alam ko nag-aalinlangan ka rin. Magamit ang iyong boses para ako makapagsalita. Pero mahalaga sa lahat ay yung mensahe. Kung maniwala man sa hindi na natin pwede pang ipilit o igiit sa kanila. Ang mahalaga, kung ano ang narinig ninyo sa mensaheng ito. Ang alam ko, kapag kayo ay nananalig sa buong lumikha ng buong buo, wala kayong pag-aalinlangan, wala kayong katanungan, dahil mula yan sa kaibuturan ng inyong mga puso at inyong kaluluwa. Pinagpapala ang lahat na nagmamahal sa kapwa. Pinagpapala ang lahat ng maawain sa kapwa.
pinagpapala ang lahat ng merong sariling paninindigan ang inyong kagalingan. Pinagpapala ang mga magalang sa mga magulang. Pinagpapala ang mga sumasagip sa mga nangailangan. Nandito lang ako. Salamat. Wow, that's sandali po. Salamat po. Very strong energy. Gusto kong matulog. Alam po ninyo, yun po ang dali lang. Sorry po. Iyan po ang effect kapag I channel beings sa lakas ng energy. Sa totoo lang, buti hindi ako natutumba. Yung ba mga nagcha-channel, I think natutumba na wala ng malay. Dali lang. Dali, may tubig ako dito. Okay. Ito lang masasabi ko po. Una, papasalamat ako. At naipahatid yung mensahe niya. Actually, mahirap na gampanin. Pero, kailangan kong gawin. Ang sabi nga ay, ito raw ang mission ko sa buhay na to. To be a messenger. Well, as usual, messenger naman talaga ako mulat-mula pa. Even during my past lives. Nang sasabi na dati raw akong angelic being and I reincarnated as a human being. May iba nakakita ng kung ano sa akin, nakakita ng wings or whatever. Basta akin mahalaga, I can relay the message. It's up to you if you want to accept the message and if you want to do what's in the message. Sometimes, hindi ko rin lubos maisip, am I worth it? Yes. Sabi nga ni Jesus Christ, lahat naman worth it, di ba? Yan din ang sinasabi ng iba kapag if they had the chance to communicate with beings, with the saints. Ay, sorry, naging emotional, pero yun lang. Lagi kong sinasabi yun. Salamat. And yan. Okay? Yeah. Alright. See you. Gabi ng Misteryo.